Sa Maynila nakatira si Naomi Shane Flores, 26 years old, isang simpleng dalaga na napilitang mangibang bansa upang suportahan ang kapatid niyang may cancer. Lumaki sa hirap at wala pang boyfriend. Alam niyang kahit gaano kasakit, gagawin niya ang lahat para sa pamilya. Mahal na mahal din kita, Naya. Huwag kang mag-alala. Babalik rin ako kaagad kapag nakaipon na ako ng pambayad sa treatment mo. Alagaan mong sarili mo dyan, ha? Sa Maynila rin nakatira si Nashir Villalmino, 30 years old. Isang senador at anak ng prominenteng pamilya. Matalino, may prinsipyo, at tapat sa minamahal niya. Lumaki sa kayamanan, ngunit mas malaki ang halaga niya sa paglilingkod sa bayan. Sira ulo ka ba? Alam mo namang senador ako, di ba? Kung may makita sa akin dito, machismis pa ako na pupunta sa ibang bansa para mambabae. Sa humors nga sa Pilipinas, babaero na ako eh. Magkaibang mundo na pinagtagpo ng isang aksidente sa club. Paano kung si Naomi nga pala ang babaeng nag-iwan ng marka sa puso at isipan ni Nashir, ang babaeng matagal niya nang hinahanap? Mapapasagot kaya niya ang dalaga sa tamang paraan? Ating tunghayan ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at inspirasyon na inihahandog ng Inday series. Magpapagaling ka dito, ha? Babalik rin naman si ate, pero baka matagalan para gumaling ka. Lumuluhang saad ni Naomi sa kapatid niya na kasalukuyang nanghihina at nakahiga sa kama. Bakit pa kailangan mong umalis, ate? Mas gustuhin ko pa pong wag nang gumaling, wag ka lang umalis sa tabi namin. Lumuluhang saad ni Naya, dahilan para mas lalong maiyak si Naomi. Kahit siya ay ayaw niyang umalis pero wala siyang magawa. Dahil kung hindi siya mangingibang bansa, ay baka hindi na gumaling ang kapatid niya. Kailangan kasi ni Naya ng agarang treatment para humaba pa ang buhay nito. Huwag mo namang sabihin niya, Naya. May mga pangarap pa tayo, di ba? Pupunta pa tayo sa Japan at doon maninirahan, di ba? Kaya naman, magpahinga ka lang dyan at gagawa ako ng paraan para gumaling ka. Pagpapakalma ni Naomi sa kapatid niya, na kasalukuyang nakahawak sa kamay niya na tila ba ayaw siyang paalisin ng bata. Ate, hindi ko na kailangang pumunta pa sa Japan o sa ibang lugar. Basta kasama kita. Okay na po ako. Huwag ka na pong umalis, ate. Mahinang saad ni Naya habang ang mga luha niya ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw umalis ng dalaga. Hindi siya mapakali kapag naiisip niya na baka hanapin siya ni Naya. Naya, hindi ako papayag na hindi ka gumaling. Kailangan mong lumaban para sa ating mga pangarap. Si Mama ang mag-aalaga sa'yo kahit nasa malayo ako. Pangako, babalik agad ako at sama-sama tayong pupunta sa Japan. Ate, paano kung... Saglit na natahimik si Naya bago siya nagpatuloy sa balak niyang sabihin. Paano kung hindi na ako gumaling? Mahinang tanong niya na puno ng takot at pangamba. Huwag kang mag-isip ng ganun, Naya. Magiging okay ka. Manalangin lang tayo sa Panginoon at papagalingin ka niya. Kailangan mo lang ng tamang sagot at pag-aalaga. At nasa tabi mo lang ako palagi, ha? Kahit nasa malayo ako. Tugon ni Naomi, sabay hawak sa kamay ni Naya at pagbibigay ng lakas ng loob. Salamat po, ate. Mahal na mahal po kita. Mahinang saad ni Naya habang ang mga luha niya ay hindi tumitigil. Mahal na mahal din kita. Huwag kang mag-alala, Naya. Babalik rin ako kaagad kapag nakaipon na ako ng pambayad sa treatment mo. Alagaan mong sarili mo dyan, ha? Si Naya naman ay tumango na lang at niyakap ang ate niya ng mahigpit. Hindi niya gustong pakawalan ito pero alam niyang kailangan ito para sa kanyang paggaling. Bukod doon ay nangako sa kanya si Naomi. Alam niyang hindi napapako ang pangako ng ate niya. Yon ang huling pag-uusap ni Naomi at Naya bago nagtungo ang dalaga sa ibang bansa upang magtrabaho. Naguguluhan at hindi pa rin makapaniwala ang dalaga. Pagkababa niya ng eroplano, ang sabi sa kanya ng agent na nakausap niya ay may susundurin sa kanya na sasakyan doon. Ikaw ba si
Miss Naomi Shane Flores? Yung nirecommend ni Mrs. Castro? Tanong nung lalaki sa kanya. Kaagad namang tumango ang dalaga bago nagsalita. Ay oo, ako nga po yun. Kayo po ba ang susundo sa akin? Si Kuya James? Tanong niya at tumango naman si James. Kung gayon, pumasok na kayo sa kotse. Utos ni James, kaya naman pumasok na doon ang dalaga. Tahimik lang ang biyahe nila, dahilan para mapaisip ang dalaga. Sa anong klaseng pamilya kaya ang pagsisilbihan ko? Sana hindi sila matapobre, masungit o nakakatakot. Gusto ko sana hanggat posible ay mabait ang pamilya na pagsisilbihan ko. Ani sa sarili habang patuloy sa pagmamaneho si James. Ngunit biglang nagtaka si Naomi nang tumigil ang kotse sa tapat ng isang gusali na parang bar. Bumaba na sa kotse si James, kaya naman sumunod na sa kanya si Naomi. Bar to, di ba? Bakit niya ako dinala dito? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Madam Luveria, ayan na po si Naomi. Saad ni James sa isang matabang babae na tinaasan naman ng kilay ang dalaga. Magandang kurba ng katawan, maputi, makinis, at higit sa lahat, maganda. Tama nga si Mrs. Castro, malindog ka. You hired agad. Aniya, habang si Naomi ay hindi alam kung ano ang iisipin dahil naguguluhan siya. Ha? Anong ibig sabihin niyo po? Bakit physical na anyo po ang chinecheck niyo? Nagtatakang tanong ni Naomi kay Madam Luveria. Aba malamang, alangan namang ugali mong i-check ko, dancer ang magiging trabaho mo dito. Saka maraming mga lalaki na ang gusto ang mga ganyang katawan. Sigurado akong magiging mabenta ka sa mga suki ko. Sana matuwa ka dahil malaki yun sila mag-tip, umaabot ng 50,000 pesos. Saad ni Madam Luveria, habang si Naomi ay hindi makapaniwala sa narinig niya. Magiging dancer po ako? You mean po dancer dito sa bar na sobrang ikli ang suot? Hindi po ba pagiging katulong ang magiging trabaho ko? Sunod-sunod na tanong ni Naomi, dahilan para matawa si Madam Luveria. Malamang iha! Hindi ba sa'yo sinabi ni Mrs. Castro? Talagang yung babaeng yun oh. Magkapera lang siya, nanloloko pa talaga. Pero iha, wala nang ganyan-ganyan sa trabaho dito. Matagal ng full ang pagiging kasambahay at wala pang panibago. Tsaka maniwala ka, mas malaki ang sahod ng pagiging dancer kaysa sa katulong. Pagpapaliwanag ni Madam Luveria habang si Naomi ay hindi na alam ang gagawin. Hindi niya gusto ang trabahong yon dahil parang ibabenta niya ang sarili niya sa ibang lalaki. Pero wala nang ibang trabaho dito. Sa kabalita ko, iha, kailangan mo ng pera, di ba? 50% ng ibabayad nila ay sa'yo. Saka kapag nagtip naman sila, sa'yo lahat ng yun. Hindi na masama, di ba? Kaya kailangan mong galingan ng performance. Dagdag pa ni Madam Luveria, dahilan para mapulunok ng sariling laway si Naomi. Kakayanin ko ba to? Okay lang ba sa akin na ganito ang mangyari? Tanong niya sa sarili niya. Ikaw rin, iha. Last lap na yan. Kapag tumanggi ka, ay ibibigay ko to doon sa isang naghihintay. Aniya, kaya naman wala nang nagawa pa ang dalaga. Hindi man ito ang trabahong inaasahan niya. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Kailangan na niya ng pera at wala na siyang pera pa para makabalik sa Pilipinas. Sige po, kukunin ko po ang trabahong ina-offer mo. Aniya, na nagpangisi kay Madam Luveria. Bago niya nilabas ang kontrata at inabot ito sa dalaga. Sa kabilang banda naman ay hindi na alam ni Nashir ang gagawin niya. Kasalukuyan siyang nakaupo sa may swivel chair niya sa loob ng opisina niya sa mansyon niya. Senator Veralmino, may secret relationship nga ba sa dalagang anak ni dating Vice President Javier na si Jonah? Senator Veralmino at model na si Catherine natagpo ang magkasama papasok sa isang hotel. Senator Veralmino at Congressman Galvez nahuli kam na nagtatawanan papalabas ng Malacanang pagkatapos ng SONA. May namamagitan nga ba sa kanila? Senator Veralmino at Artist Jam. Siniship ng mga netizens matapos aminin ni Jam sa social media na nakausap niya dati ang nasabing senador. Kuya, this is so crazy. Sa 4 na babae ka agad na link? Gosh, it's only Thursday. Pustahan, madadagdagan pa to pagdating ng Biyernes. Natatawang saad ni Nathaniel habang binabasa niya ang mga headlines about sa kuya niya sa social media. Kailan ba nila ako titigilan? Kung kani-kanino na ako nalilink ka. I'm not even close with them.
All of that are fake news. Inis na saad ni Nashir bago siya uminom ng alak. Bakit nga ba nalink ka kay Jonah? I don't know. Maybe dahil nakausap pa siya doon sa party ng mga politicians na pinuntahan ko. Like, nag-hi lang siya sa akin that time. And pinaramdam ko na hindi ako interesado sa kanya. That's it. I don't know kung saan nakuha ng mga taong yan ang kalokohang pinagkakalat nila sa social media. Inis na saad ni Nashir sa kapatid niya habang pinoproblema ang mga kumakalat na fake news. Dahil sa mga kumalat na to, ay sigurado na naman siyang kukuyugin siya ng mga reporters para magtanong. Ang lala naman nun. Kay Catherine, nakita raw kayo na sabay pumasok sa hotel ah. Don't tell me kuya, nag-ano kayo dun? Nakangising pa nga asar ni Nathaniel sa kuya niya. Nakasalukuyan naman siyang sinamaan ng tingin. Of course wala. I'm still a virgin no? And I'm proud of that. Papasok pa lang ako dun sa hotel para puntahan si Kivan. Remember his condo is on renovation kaya doon na muna siya naninirahan. We happened to enter the hotel at the same time na hindi ko nga siya kinausap nung nag-hello siya sa akin eh. Buntong hiningang saad ni Nashir na nagpatawa naman kay Nathaniel. That's hilarious kuya. Kakaiba na talaga ang mga tao ngayon. Kung ano-ano agad ang iniisip nila. Eh si Congressman Galvez at Artist Jam. Si Congressman Galvez ay nakatawanan ko talaga. Pero there's nothing between us. Yung Jam naman ay nakausap ko lang. Sandaling-sandali lang. Napaka-dry nga ng reply ko eh. Pagpapaliwanag ni Nashir bago siya sumandal sa swivel chair niya. Yung parang babaero ka na sa kwento ng iba pero virgin ka pala. Pero kuya, ikaw lang yung kilala kong proud na proud dahil virgin pa. Aman, should be proud na virgin pa sila. At some point, I'm not like the other guys na ginagawang hobby ang pakikipagtalik sa hindi naman nila asawa. Our first time should be reserved to our future wife. Pangangaral niya sa kapatid niya na bigla na lang tumawa. Dahilan para mainis si Nashir. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? No kuya. Hindi ako natatawa dahil sa sinabi mo. May nakita na naman kasi akong panibago eh. And I'm pretty sure matatawa ka rin. Senator Viralmino, ang senador na kung kani-kanino nalilink. Babaero nga ba? Who the hell made that? Siraulo ba sila? How could they say that to me? Hindi ako babaero ah. I'm a pure man. Inis na saad ni Nashir habang ang kapatid niya ay tawa pa rin ng tawa. Ito pa kuya. This one is epic. Usok ang tenga mo sa sobrang inis dito. Senator Viralmino, bakla nga ba? Bakit kaya sa edad niyang 30 ay wala pa rin siyang asawa? Hindi kaya dahil lalaki rin ang kanyang nais? Pagbasa ni Nathaniel sa headline na yon, para magalit na siya ng tuluyan at hinawi niya ang laptop dahilan para mahulog to at mabasag. That was the last straw. Grabe ng mga sinasabi nila. They accuse me na babaero at kung kani-kanino nalilink. Ngayon naman, pinagkakamalan nila akong bakla. Ano bang pakialam ng mga taong yan kung ayaw ko pang mag-asawa? Oh my gosh. Layo mo sa akin yan. That headline are driving me nuts. Sabi ni Nashir. You do realize, kuya, nakakabili ko lang yung laptop kahapon, di ba? Now, basag-basag na yan. Bili mo ako ng bago. Nakasimangot na saad ni Nathaniel sa kuya niya. Fine, but please, as of now, iwanan mo muna ako. Sobra na akong na-stress ngayong buong araw. I need some alone time. Pakiusap ni Nashir at sumunod naman sa kanya ang kapatid niya. I don't even want to think about that issue right now. Grabe na sila. Hindi ko naman ina-expect na pati buhay ko ipapakailaman nila. Tuloy napapaisip ako kung bakit ko ginusto pumasok sa politika. Bakit ko nga ba ginustong pumasok sa politika? Tanong ni Nashir sa sarili niya. Doon nag-flashback sa kanya ang mga pangyayari ilang taon na ang nakalipas. Kasalukuyan siyang nasa loob ng kotse noon papunta sa family gathering ng pamilya nila nang mapatigil ang pagmamaneho ang driver niya dahil sa traffic. Anong meron, Manong Ben? Tanong ni Nashir. May rally po dito para sa mga korap na politiko. Alam mo sir, kahit ako ay sang-ayon sa kanila. Makikita nyo naman ang mga nangyayari sa mga bayan. Lumulubog na dahil sa palpak na flood control. Bukod doon ay marami nang nakokorap ang mga politikong yan sa bansa natin.
Saad ni Manong Ben sa binata. Wala na sanang balak pang makinig ang binata sa mga sinasabi ng mamamayan na yon, hanggang sa magsalita ang babaeng naka-face mask ng mga hinaing ng taong bayan. Ang babae ay may tinig na tila umaabot sa puso ng binata. Hindi niya makita ang mukha nito dahil naka-face mask. Pero ramdam niya ang emosyon at determinasyon sa boses nito. Hindi na natin kailangan ng mga politikong puro pangako lang ang alam. Kailangan natin ng mga leader na may prinsipyo at integridad. Mga taong handang maglingkod sa bayan, hindi sa sariling interes. Marami na tayong kababayan ang nasawi dahil sa baha na yan. Sana ligtas sila. Pero hindi, dahil sa palpak na flood control na yan. Imbes na ipaayos ang ating bansa, ay kinukurakot nila. Sigaw ng babae, dahilan para makaramdam ng kakaibang kaba na may halong excitement ang puso ng binata. Para bang nabuhayan siya na ewan, pero ang sinabi ng babae ay totoo. Habang nakatingin siya sa may bintana ng kotse niya, ay nakita niya ang isang bata na nagkakalkal ng pagkain sa may basurahan. Bukod doon, ay may mga bata rin na namamalimos, ngunit walang pumapansin sa mga to. Tunay nga, na napaka-unfair na ng gobyerno. Karamihan sa mga politiko ay nagpapakasarap habang ang mga kapwa namin Pilipino ay naghihirap. Aniya sa sarili, dahilan para mapabuntong hininga siya. Nung mga oras na yon, nagsimulang gustuhin ng binatang sina Sheer ang politika. Hindi dahil para mangurakot, kung hindi para matulungan ang mga taong napagkaitan. Ayusin ang sistema ng gobyerno para mapaunlad ang bansa. Now, I'm thinking about it. Parang gusto ko ulit makita ang babaeng yun. Nasaan na kaya siya? Tanong ni Sheer sa sarili niya bago siya uminom ng alak at tumayo. Sinubukan ng binata na ipahanap ang babaeng yun noong maluklok siya sa pwesto, ngunit hindi niya na ito muling nakita pa. Tumagal ng halos 1 taon ng dalaga sa trabaho niya and counting. Medyo nakakaya ang trabaho niya, pero paunti-unti ay nakakaipon na siya ng para sa treatment ni Naya. Kasalukuyan ay katapos niya lang sa pagsasayaw sa stage nang lapitan siya ng lalaki. You did a very good job. Here's a $500 tip to you. Saad ng lalaki at nagpasalamat naman sa kanya si Naomi. May iba pang mga lumapit na lalaki at nagbigay rin sila ng tip sa dalaga. $850, $900, $950, $975. Total ng tip ko today ay $950. Malaki-laki rin ngayon. Ilalagay ko na kaagad to sa bangko ko. Aniya sa sarili bago siya naghubad ng damit at lumusong sa bathtub upang marelax na. Sa tagal ng ginawi ko dito, hindi pa rin ako makapaniwala na ganito sila kalaki mag-tip. Konti na lang, makukumpleto ko na ang pinaka-presyo ng para sa treatment ni Naya. Dadagdagan ko na lang ng pasobrang ipon ko in case na kailangan niya rin ng gamot. Aniya sa sarili nang biglang tumunog ang cellphone niya at kaagad na umahaw ng dalaga at nagsuot siya ng bathrobe. Ma, ikaw po pala yan. Kamusta na kayo ni Naya dyan? Pangangamusta ni Naomi nang sagutin niya ang video call. Eto, maayos naman. Tulog na si Naya, kaya ako lang ang makakausap mo ngayon. Salamat sa mga pinapadala mo ha. Nabili ko na si Naya ng mga gamot na kailangan niyang inumin bago ang treatment. Ikaw anak, kamusta ka naman dyan? Baka masyado mo nang pinapagod ang sarili mo para makapagtrabaho ka dyan ha. Pangangamusta ng ina nila ni Naya na si Nora. Okay naman po ako dito ma. Mabuti nga po at wala akong problema sa amo ko dito eh. At hindi naman sila mahirap pakisamahan. Saka hindi naman po masyadong makalat ang bahay nila. At hindi rin sila mapili sa pagkain. Kaya kahit anong lulutuin ko ay ayos lang sa kanila. Pagkukwento ni Naomi. Ngunit ang lahat ng ito ay kasinungalingan lang. Hindi sinabi ng dalaga sa pamilya niya ang tunay niyang trabaho dahil alam niyang hindi sila sasang-ayon sa naging desisyon ng dalaga. Bukod doon ay mas maayos ang kinikita niya sa pagiging dancer para mapabilis na rin ang treatment ni Naya. Mabuti naman. Magpapahinga ka na ba? Parang gabi na dyan. Opo mae, maraming salamat po sa pangangamusta ha. Bukod doon ay natutuwa po ako na malaman na ayos na po ang buhay niyo dyan. Konting tiis na lang po, makakabalik na ako dyan ma. Mag-iingat ka palagi dyan anak ha. Miss na miss ka na namin ni Naya. Kayo din po dyan. Miss na miss ko na rin po kayo. O siya,
Magpapahinga na po ako, ma, ha? Kapag may free time po ako bukas ng umaga, tatawag ako sa inyo. Aniya, bago sila nagpaalam sa isa't isa at pinatay na niya ang tawag. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila. Patawarin sana nila ako kung nagsinungaling ako sa kanila. Hindi ko ginusto to, pero wala akong choice. Para kay Naya, kaya ko to ginawa. Aniya sa sarili, bago siya bumuntong hininga. Welcome to America, bro. Finally, pumayag ka na dito ka magbakasyon. Masayang saad ng pinsan nila Sheer na si Caleb. Sandali lang ako dito, no? I just need to clear my mind dahil sa mga issue na kumakalat tungkol sa akin. Hinahayaan ko na ang mga tauhan ko na i-clear ang mga humors habang ako ay magbabakasyon sandali. Ngayon lang ako nagka-time since I'm always busy. Pagpapaliwanag ni na Sheer bago siya nahiga sa kama ng hotel room niya. Sandali lang ang bakasyon mo. Pwede dapat. Enjoyin mo na kaagad. Alam ko na. Let's go to the bar mamaya para naman makapag-inom ulit tayo. Saka gusto kitang makakwentuhan eh. Pag-aaya ni Caleb, dahilan para simangutan siya ng binata. Sira ulo ka ba? Alam mo namang, senador ako, di ba? Eh kung may makakita sa akin dito, machichismis pa ako na pumunta ng ibang bansa para mambabae. Sa humors nga sa Pilipinas, babaero na ako eh. Aniya, sabay irap na nagpatawa kay Caleb. Don't worry about that, Kaz. Pinsan mo ako at marami akong alam na bar na may private room. Siyempre, niisip ko rin ang kapakanan mo eh. Aniya, bago siya nagbukas ng cellphone niya upang magpa-reserve ng VIP room. Wala talagang balak si Nasir na sumama, pero grabe ang pagiging mapilit ni Caleb. Kaya ang ending ay kasalukuyan silang nasa VIP room sa second floor kung saan kitang-kita ang buong bar. Habang nakaupo, ay biglang napunta ang tingin niya sa isang dalaga mula sa stage na kasalukuyang sumasayaw. Hindi alam ng binata pero sa bawat paggalaw nito ay para bang nahuhumaling siya sa kagandahan ng dalaga. Oh, nice. Bulong ni Caleb bago niya binuksan ang alak na kararating lang. Is it possible na masayawan niya ako ng ako lang? Tanong ni Nasir habang ang tingin niya ay nasa dalaga pa rin. Bukod kasi sa nahumaling siya sa ganda ng dalaga, ay para bang pamilyar sa kanya ang dalaga. Oo naman, Kaz. If I'm not mistaken, pwede mo siya i-request for a special performance. But that will cost a lot. Gawat special performance eh. Aniya, habang si Nasir ay nasa dalaga pa rin ang titig. Okay, so how do I do that? Teka, tatawagan ko lang si Madam Luveria. Aniya, bago niya tinawagan si Luveria at maya-maya lang ay nakarating na ito sa may VIP room. May kailangan po ba kayo? My cousin want to have a special performance dun sa babaeng yun. How much daw? Tanong ni Caleb. Kay Naomi ba? Naku, wala pa kasi siyang experience sa special performance na yan eh. May iba pa naman akong babae. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang magsalita si Nasir. No, siya ang gusto ko. Pamimilit ni Nasir. Magkano daw ba kapag special performance? Tanong ni Caleb. Nasa $500 po kasi yon. Siyempre dapat may tip rin kayo sa kanya. Aniya, nang biglang tumayo si Nasir. Basic, I'll double, or even triple, the payment. Basta siya ang gusto ko. Nang marinig yon ni Luveria, ay wala na siyang nagawa. At nang matapos ang performance ni Naomi, ay pinatawag siya ni Luveria sa may office. May nag-request sa'yo, Naomi. Special performance, tapos tinriple niya ang bayad. Sigurado akong papaldo ka dyan dahil mukhang big tipper rin siya. Aniya, dahilan para magtaka ang dalaga. Pero di ba kapag special performance ay may palap dance, hindi po ako marunong noon, saka hindi ko pa po nagagawa yun eh. Kasi sabi niyo po noon hanggang stage performance lang po ako. Pangangatuwiran ng dalaga na halatang ayaw pumayag sa special performance na yon. Lap dance? Masyado namang erotic yun, saka baka hindi makapagpigil yung lalaki at may gawin siya sa akin. Hindi ko na nga gusto ang sumayaw sa harap ng mga lalaking grabe makatingin eh. Pero yung ganun pa kaya, ayoko talaga. Aniya, pero dinala na siya ni Madam Luveria sa may VIP room kung saan nakita niyang nakaupo ang isang lalaki. Kinakabahan at hindi mapakali ang dalaga.
Kaya napagpasyahan niyang tumanggi nang biglang magsalita ang lalaki. Nabayaran ko ng performance mo kay Miss Loveria. Pero, I'm willing to pay you. Direct sa'yo ng 1 million para sa lap dance na to. Are you in? Tanong ng binata, dahilan para matigilan ng dalaga. 1 milyon? Sobrang laki na nun. Saka sobra-sobra para sa treatment ng kapatid ko. Ano nang gagawin ko? Naguguluhang saad niya sa sarili. Are you in or out? Muling tanong ni Nashir. Sinuntabi na lang muna ni Naomi ang sarili niya at pinili niyang pumayag para makapagsimula na ang treatment ni Naya kapag nakuha na niya yung balak ibayad ng lalaki. Sige po, sagot niya at kinuha naman ni Nashir ang bank account niya. Walang pagdadalawang isip na sinend ng binata ang pera na 1 milyon sa bangko ng dalaga. Wow, grabe ang lalaking to. Kung isa niya yung 1 milyon ay parang nag-transfer lang siya ng 1,000. Pero wala na talaga akong magagawa. Sisimulan ko na to. Aniya, bago sinimulan ng dalaga ang pagsayaw sa harapan ni Nashir. Umabot ng halos 10 minuto ang pagsasayaw niya hanggang sa dumating na ang oras para simulan niya ang lap dance. Ngunit nang lalapit na si Naomi sa kanya, ay para bang nanigas ito sa kinatatayuan niya. Na para bang kahit anong pilit niya ay hindi siya makagalaw. Nakita niyang nagtataka na rin ang binata, dahilan para mahiya ang dalaga. Kailangan mong gawin niya, Naomi. Binayaran ka niya, huwag mo siyang biguin. Saka isipin mo kung gaano makakatulong ang 1 milyon na bayad niya para kay Naya. Aniya, bago siya nanginginig na lumapit sa binata. Akmang uupo na siya sa may hita nito nang biglang, You know what? Huwag mo nang ituloy. Saad ni Nashir, dahilan para magtaka ang dalaga. Ha? Bakit po? Don't force yourself. Naomi, I don't like forcing things. Kaya kung ayaw mo, okay lang. Aniya, bago siya uminom ng alak. Pasensya na po, sir. In the first place, yung pagsasayaw ay hindi ko po talaga gusto. Sadyang may pangangailangan lang po talaga ako kaya tinanggap ko tong trabaho na to. Ibabalik ko na lang po yung binayad niyo sa akin. Don't bother. Sa'yo na yun. Nag-enjoy naman ako sa performance mo eh. Aniya, bago siya muling lumagok ng alak at tumayo. Akmang aalis na siya nang higitin siya ni Naomi at Boom. Hinalikan siya ng dalaga sa labi bago ito namumulang umiwas ng tingin. Maraming salamat po sa bayad niyo. And pasensya na po kung hindi ko talaga magawa. Kaya bilang kapalit, ay yung first kiss ko na lang ang ibibigay ko. Wala man niyang halaga para sa iba pero para sa akin, sobrang halaga niyan. Pasensya na po ulit. Aniya, bago siya inaplos ng binata sa buhok at umalis na ito. Ay, hindi siya mawala sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit pero sigurado akong hindi lang dahil sa tinulungan niya ako. Narespeto niya rin ang desisyon ko at bukod doon, siya rin ang first kiss ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla ko nalang ginawa yun. Namumulang sa ni Naomi sa sarili niya habang nagpapahinga siya. Kasalukuyang katatapos lang niyang sumayaw sa may stage at medyo nakarami rin siya ngayon. Habang nagpapahinga si Naomi sa dressing room, bigla siyang tinawag ng isa sa mga staff doon. Naomi, may nag-request ulit para sa'yo ng special performance. Gusto raw ng client na mag-perform ka sa VIP room nila. VIP room? Special performance na naman? Di lap dance na naman yun. Hays, ilang beses ko bang sasabihin kay Ma'am Loveri na hindi ko nga kaya ang ganun? Nakakainis dahil nakakahiya kapag hindi ko na naman nagawa ang lap dance na yun. Mabuti nga at mabait yung lalaki last time eh. Pero baka ngayon magalit na to. Hindi makapaniwalang saad niya sa sarili habang kinakabahan na naman. Sino ang client? Saka, ako talaga? Katatapos ko lang mag-perform eh. Di ko alam eh, pero mukhang mabait naman siya. Saka ikaw mismo ang nirequest niya eh. Nagbigay pa siya ng malaking bayad at sinabing bibigyan ka niya ng malaking tip kapag maganda ang performance mo. Kaya huwag ka na magreklamo dyan at halika na. Pamimilit ng staff bago niya dinala ang dalaga sa isang VIP room kung saan nakaupo rin yung lalaki at marami itong mga alak na nakalagay sa lamesa. Mukha itong mabait pero may kakaiba sa mga mata nito na hindi niya mawari kung ano nga ba. Naomi, you're looking lovely tonight. Come, don't be shy. Pagbati niya sa dalaga na medyo na-awkwardan pa rin, umalis na yung staff
Kaya naman silang dalawa na lang ang natira roon. Sir, lap dance po ba talaga? Hindi ko pa po kasi nagagawa yun eh. Gusto ko lang ng special performance. Something na makapagpangiti sa akin kahit na hindi ka mag-lap dance kung ayaw mo. Alam ko na, bago ka sumayaw, ay samahan mo muna ako dito na mag-inom at kumain. Mabait na pag-aaya ni Aaron, dahilan para hindi na siya pagsuspetsahan ng dalaga. Mukha naman siyang mabait, and thank God dahil hindi niya ako pinilit kasi hindi ko talaga kakayanin yun eh. Aniya, bago siya naupo sa tabi ni Aaron at nagsimula na silang kumain at uminom. Medyo awkward pero masayang nakikipagkwentuhan at nakikipag-inuman ng dalaga kay Aaron. Lingid sa kaalaman niya na may masamang balak na pala ito sa kanya. 4 months ago na nang unang magpunta ang binata sa bar ni Madam Luveria. Unang kita niya pa lang sa dalaga ay para bang natamaan na siya ng pana ni Cupido. Kaya nang sinubukan niyang i-request ang dalaga kay Madam Luveria ng isang gabi, ngunit hindi pumayag to. Dahil para sa kanya ay si Naomi ang pinaka-precious na alaga niya at bukod doon ay virgin pa nga ang dalaga. Kaya naman, kahit anong pilit ni Aaron ay hindi pumayag si Madam Luveria. Dahil doon ay halos araw-araw na siyang nasa bar para panoodin ang dalaga habang gumagawa ng madilim na plano. Ngayon, bago dumating ang dalaga sa VIP room, ay may pampainit sa katawan siyang nilagay sa inumin ni Naomi upang magawa na niya ang matagal niya nang gustong gawin sa dalaga. Lumawak ang ngisi ni Aaron nang inumin ng dalaga ang alak na nilagyan niya ng pampainit ng katawan. Maya-maya naman ay naramdaman na kaagad na may kakaiba sa kanya. Bakit pinagpapawisan ako? May aircon naman dito ah. Saka bakit parang kakaibang pakiramdam ko? Lasing na ba ako? Pero isang baso pa lang ng alak na naiinom ko eh. Aniya sa sarili bago siya nagpunas ng pawis habang si Aaron naman ay nakatitig lang sa kanya. Excuse me lang po sir, kailangan ko lang pong magbanyo. Aniya, at nang akmang tatayo na siya, ay sinunggaban siya ng lalaki at hinawakan sa braso. Bakit po sir? Medyo nahihilo po ako. Kailangan ko pong magbanyo. Kinakabahang saad ni Naomi dahil nakakaramdam na siya na parang may mali sa kinikilos ni Aaron. Kanina pa kasi itong ngisi na ngisi. You think you can just leave? Hindi pwede, Naomi. Gusto kita ngayong gabi. Naramdaman ni Naomi ang takot at desperasyon nang sabihin ni Aaron ang mga katagang yon. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa kadahilanang nangihina na rin ang katawan niya. Hindi po pwede sir. Hindi po ako kasali sa ganong klase ng service. Kung gusto niyo po ng ganon, may ibang babae na available. Aniya, habang pinipilit niya ang sarili na makawala sa pagkakahawak ni Aaron pero malakas to. No, Naomi. Ikaw ang gusto ko. I'm surprised. Hindi mo pa rin ako kilala. Ever since I laid eyes on you, gusto kong mapasakin ka na. Sa akin ka lang. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Bibigyan kita ng 100,000 pesos. Just spend a night with me. Kapag nagustuhan ko ang performance mo, baka gawin kitang girlfriend ko. I'm rich. Kaya kitang buhayin. Hindi na natapos ni Aaron ang sinasabi niya nang sampalin siya ng dalaga. Sa'yo na yung pera mo. Wala kang respeto. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na ayoko? Bitawan mo nga ako! Ayoko sa'yo! Sigaw ni Naomi nang takpan ni Aaron ang bibig niya. Marahas niyang tinulak ang dalaga sa sofa dahilan para mapahiga to. Bitawan mo ako! Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin niya nang biglang bumukas ang pinto at niluwa noon ang isang matangkad na figura. Kaagad nitong nilapitan si Aaron at sinuntok ng paulit-ulit. Hindi na nakita pa ng dalaga ang mga sumusunod na pangyayari dahil tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagising si Naomi sa isang hindi pamilyar na kwarto. Kaagad na nagising ang diwa niya nang maalala niya ang mga nangyari kagabi. Kaagad siyang bumangon sa kinahihigaan niya at lumabas sa kwarto kung nasaan siya. Ay anak ng palaka! Napasigaw siya nang makita niya ang lalaking nakatalikod na tuwalya lang ang nakatakip sa katawan. Dahil doon ay na-out of balance siya at natumba. Naomi! Sigaw naman ni Nashir na akmang tutulong na sana nang mahubad ang tuwalya na nakatakip sa kanya. Ah! Kadiri! Kadiri! Sigaw ni Naomi nang makita niya ang parte ng katawan ni Nashir
na hindi niya dapat nakita. Grabe ka naman makasigaw ng kadiri. Well, I'm sorry kung nahulog. Sarkastikong saad ni Nashir bago siya tumalikod. Magbibihis lang ako. Sit on the sofa. Wait for me. Mag-uusap tayo. Aniya, bago siya nagtungo sa kwarto niya, habang ang dalaga naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ano bang nangyayari? Bakit ako nandito? At siya, si Nashir? Bulong niya sa sarili habang hawak ang dibdib na kasalukuyang mabilis ang tibok. Napatingin siya sa paligid. Malaki at malinis ang lugar na to. May amoy ng kape at bagong laban ng mga damit. Hindi ito mukhang hotel at lalong hindi rin mukhang bar. Habang nag-aayos ng sarili, pilit niyang inaalala ang lahat. Huli kong natatandaan yung nasa VIP room ako. May balak gawin sa akin si Aaron noon, tapos may pumasok na lalaki. Siya siguro yon. Napatingin siya sa pintuan ng kwarto kung saan pumasok si Nashir. Maya-maya ay lumabas na ito. Suot ng isang puting t-shirt at gray na pants. Medyo basa pa ang buhok nito. Halatang bagong ligo. May ilang galos pa sa kamay at mukhang tila resulta sa nangyari kagabi. Okay ka na ba? Kanina ka pagising? Mahinahon nitong tanong bago umupo sa tapat niya. Hawak ang isang mug ng kape. Oo. Medyo okay na. Pero anong nangyari kagabi? Bakit ako nandito? At si Aaron nasan siya? Sunod-sunod na tanong niya. Bakas ang kaba at pagkalito sa tinig. Kalma lang. Safe ka na ngayon. Tinawagan ko yung mga tao sa bar pagkatapos kong sipain palabas yung gagong yun. Hindi ko na siya pinabayaan eh. At hinuli siya ng mga guard bago pa siya makatakbo. Buti na lang dumating ako. Dahil baka kung ano nang nangyari sa'yo. Pagpapaliwanag ni Nashir dahilan para mapaisip si Naomi. So totoo ngang gano'n ang nangyari kagabi? Tanong niya sa sarili bago siya nagsalita. Guard? So nahuli siya? Yeah, pero huwag mo nang isipin yun. Dinala kita rito kasi nangihina ka pa at ayaw kong mapansin ka ng ibang tao sa bar. Baka kung ano pang isipin nila. Pinagmamasdan kita buong gabi. At siguro nga, mga 2 beses kang nagising pero agad ka rin nakatulog. Ang cute mong humilik eh. Aniya na para bang nangaasar dahilan para singkitan siya ng mata ng dalaga. Pati paghilik ko nasabi pa niya talaga. Mahina niyang tugon bago napayuko. Salamat na Nashir ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa akin. Aniya bago siya tumingin sa binata. Huwag ka na magpasalamat. Hindi ko hayaang may gumawa sa'yo ng masama. Seryoso nitong saad, sabay tingin sa kanya na tila may halong pag-aalala at isa pang bagay na hindi niya mabasa. Tahimik silang pareho ng ilang sandali. Naririnig lang ang mahina niyang paghinga at ang pagtulo ng ulan sa labas ng bintana. Nashir? Sir? Bakit ka nandun kagabi? Hindi ka naman madalas pumupunta sa bar namin ah. Ang huling beses na nakita kita ay yung pang nag-request ka ng special performance. Matagal na kitang pinapanood. Ha? Hindi mo lang ako nakikita. Palagi kasi akong inaaya ng pinsan kong si Caleb eh. Sabi niya, maganda raw dito at masasarap ang mga alak. Sana noon pa lang nakikita na kita. Aniya, at mukhang nakumbinsi naman ang dalaga. Napatingin si Naomi sa kanya bago napatawa. Grabe ka naman, akala ko stalker ka na. Biro niyang saad, pero hindi maitatangging na mula ang kanyang pisngi dahil sa kagwapuhan ng binata. Kung stalker ako, siguro matagal na kitang nilapitan. Pero gusto ko munang makilala ka ng totoo. Hindi yung nasa entablado ka. Muling natahimik si Naomi sa unang pagkakataon mula kagabi. Nakaramdam siya ng konting ginhawa at kakaibang init sa dibdib. Pero kasabay nun, pumasok din sa isip niya ang mga pangyayaring halos magwasak sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko harapin to. Parang gusto kong mag-quit na sa bar. Natatakot na ako. Pero kasi yun ang trabaho ko eh. Malungkot na saad ng dalaga. Kung gusto mong huminto, tutulungan kita. Hindi mo kailangang bumalik doon kung ayaw mo. Saka baka mapahama ka lang ulit doon. Seryosong sabi nito bago niya tinitigan si Naomi sa mga mata. Bakit mo ginagawa to Nashir? Hindi mo naman ako kilala. Tanong ng dalaga dahilan para mapaiwas to ng tingin. Ngumiti to ng marahan saka umiling. Hindi ko rin alam eh.
Pero isang bagay lang sigurado ako. Aniya, dahilan para mapataas ang kilay ng dalaga. Ano yun? Ayokong may mangyaring masama sa'yo ulit. Aniya, dahilan para makaramdam si Naomi ng pumumula ng kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala na sasabihin yon ng binata. Nga pala, bumalik tayo sa trabaho mo. I know, you still need a job. Kaya naman may trabaho ako para sa'yo. Kung papayag ka. Pagbabago niya ng usapan dahil baka mapunta pa ito sa awkward na sitwasyon. Ano yun? Willing akong tanggapin yan. Wag lang akong makabalik doon sa bar na yun. Ganito kasi yun. I'm a senator from our country. And kung sino-sino ang naliling sa akin ng mga journalist na gusto lamang ng atensyon, bisit na nga ako sa kanila eh. Dahil halos lahat na lang ata ng lumalapit na babae sa akin ay ginagawa niya ng issue. Dahil sa inis ko, nagpunta muna ako dito sandali upang magbakasyon. Pero bago ako umalis, ay pinakalat kong may asawa na ako para tigilan na nila ang pangingialam sa buhay ko. Pagkukwento ni Nashir habang si Naomi naman ay hindi makapaniwalang senator pala si Nashir. Ang kaso lang, ay may isang journalist na para bang obsessed na sirain ang buhay ko. At pati hanggang dito sa bansang to, sinundan niya ako. That's why, my job for you is, I want you to pretend to be my wife. Pag-aalok niya sa dalaga, nakasalukuyang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ha? Asawa? Seryoso ba siya? Saka grabe asawa talaga. Grabehan ang mga pangyayaring to. Una, senador pala siya, tapos ngayon, inaalok niya pa ako ng trabaho na maging asawa niya? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili habang nakatingin pa rin sa binata. So, anong masasabi mo? Tanong naman ni Nashir sa kanya, dahilan para mabalik siya sa wisyo. Asawa talaga? Parang imposible naman na agaran yun. Kasi di ba kailangan ng mga certificate Kemerut? Matagal i-process yun, di ba? Tanong ng dalaga na nagpangiti sa binata. Madali lang para sa akin yan, Naomi. May mga kilala ako sa mga pagawaan ng ganyan. Wala ka nang dapat pangalalahanin na iba. Kailangan mo lang na umaktong asawa ko. Lalo na't kapag nasa public tayo. At syempre kapag nasa mansyon ko. Dapat para pa rin tayo mag-asawa. About naman sa sahod mo, ay, you don't have to worry about that. Buwan-buwan ang sahod mo at diretso yun sa bank account mo. So ano, payag ka na ba na maging Mrs. Veralmino? Tanong ni Nashir na may nakakalokong ngisi na nagpatawa naman sa dalaga. Kapag pumayag ako, uwi na kaagad tayo sa Pilipinas. Gusto ko na rin kasi sanang makita yung kapatid ko at mapagamot na siya. Pero speaking of that, hindi pa tapos ang kontrata ko kay Madam Luveria. Paano yun? Tanong ni Naomi, dahilan para mag-flashback kay Nashir ang mga ginawa niya kagabi. Pasensya na po Mr. Veralmino sa ginawa sa inyo ni Aaron. He will be permanently banned in this bar. Paghingi ng paumanhin ni Madam Luveria sa binata. Yeah, you should do that. Hindi na babalik dito si Naomi. Pero para sa safety ng ibang mga babae, ay dapat nang mabanay yung mga ganyang klaseng tao Inis na saad ni Nashir bago siya tumingin kay Naomi na kasalukuyang tulog. Hindi na babalik? Pero may kontrata si Naomi sa akin. May 1 taon pa siya dito. Well, I don't care. How much? Name your price para mapawalang bisa ang kontrata na yan. Walang emosyong saad ni Nashir. Hindi na rin nakatanggi si Madam Luveria. Alam niya ang mga kayang gawin ni Nashir at baka mawalan pa siya ng negosyo. 10 milyon. Saad ni Madam Luveria at kumuha naman ng tseke ang binata. Inabot niya yon kay Madam Luveria bago siya nagtungo sa gawin ng dalaga at binuhat niya ito. Kinuha naman ni Caleb ang kontrata at pinilas niya ito bago siya sumunod papalabas ng bar. Well, I can tell her na gano'n ang nangyari. Dahil sigurado ako magagalit siya sa akin kapag sinabi kong binayaran ko si Madam Luveria ng 10 milyon. May alis ko lang siya doon. Aniya sa sarili bago siya pilit na ngumiti. Oh, don't worry about your contract. Nag-worry kasi sa'yo si Madam Luveria ng sobra Kaya pinayagan ka niya na huwag nang bumalik doon. Nakausap ko siya kagabi. Pagsisinungaling ng binata, dahilan para magtaka naman ang dalaga. Parang hindi naman ganoon kabait si Ma'am Luveria. Pero dahil yun ang sinabi ni Nashir, ay maniniwala na lang ako.
Napakaswerte ko dahil nakilala ko siya dito. Ani niya sa sarili, bago siya nagsalita. Ganun ba? Sige, maraming salamat. Aniya, dahilan para makahinga ng maluwag ang binata. Thank God, naniwala siya. I'm sorry for lying to you, Naomi. Aniya sa sarili habang pinagmamasdan niya ang dalaga. Maya-maya lang ay dumating na ang pagkain na pinadeliver ni Nashir at kumain silang dalawa. Ano? Asawa? Hindi makapaniwalang saad ng ina ni Naomi na si Nora nang umuwi siya sa bahay nila. Opo, Mama. Siya po si Nashir Viralmino, ang asawa ko po. Nauutal na pagpapakilala ni Naomi kay Nashir sa ina niya. Anak! 3 taon kang nasa ibang bansa at hindi mo sa amin sinabi na may minamahal ka at may asawa ka na pala. At hindi lang yon, ang asawa mo pa ay isang senador. Gulat na saad ni Nora habang si Naomi naman ay peke na lang na napapangiti. Gusto ko po sanang itago dahil kagaya nga ho ng sinabi nyo, Senator Sinashir. Saka hindi ka po ba masaya para sa akin? Masaya ako anak na nahanap mo na ang lalaking mamahalin mo. Habang buhay, sadyang nabigla lang ako. Iho, welcome sa pamilya namin. Pag-welcome ni Nora sa binata. Maraming salamat po, Ma. Wait, okay lang po ba na tawagin ko kayo ng ganun? Tanong ni Nashir kay Nora. Oo naman, iho. Asawa ka na ng anak ko. Siyempre, anak na rin kita. Nga pala, anong gusto niyong ulam? Ipagluluto ko kayo. Tanong ni Nora. Nagkatinginan lang si Nashir at Naomi bago sumagot. Sinigang na baboy! Sabay na aniya bago tumawa ang mag-asawa, kuno, dahil doon ay namalengke si Nora at naiwan sa bahay si Nashir at Naomi kasama si Naya. Next month ang surgery mo, Naya. Finally gagaling ka na. Pasensya na dahil kinailangan mo pang maghintay ng ganito katagal para lang makapag-ipon ako Masayang saad ni Naomi sa kapatid na kasalukuyang nakahiga sa kama nito. Medyo nanghina pero nakangiti. Ano ka po ba, ate? Saka ako nga po ang dapat magpasalamat sa iyo dahil ikaw ang nagsakripisyo at magtrabaho sa ibang bansa para sa akin. Masaya po akong nakabalikan na ngayon. Nakangiting saad ni Naya bago siya tumingin sa binatang nasa tabi ng ate niya. Siya na po ba, ate? Ang Prince Charming niyo po? Tanong ni Naya na nagpangiti kay Nashir. Oo, ako nga. Ako ang Prince Charming ng ate mo. Pagpapakilala ni Nashir. Makakahanapin kaya ako ng Prince Charming, ate? Oo naman, syempre. Pero dumarating lang sila kapag tamang oras na. Aniya, bago sila nagtawanan at nagkwentuhan pa. Maayos naman ang naging pagpapanggap ng dalaga bilang asawa ni Nashir. Kapag may mga party itong pinupuntahan, ay palagi niyang kasama ang dalaga. Bukod doon, ay parang mag-asawa na sila kung ituring nila ang isa't isa. Halos sumabog ang media nang makilala nila si Naomi bilang asawa ni Nashir. Marami ang nagulat sa kadahilanang may asawa na pala ang senador na kung saan nalilink noon. Kasalukuyang nasa trabaho si Nashir habang si Naomi naman ay nasa mansyon lang. Kasalukuyang magtatanghali na at nagluluto na siya ng kakainin ng binata. Balak niya kasi itong dalhan ng pagkain sa opisina nito mamaya. Kanin, ulam, juice, fruits at dessert. Okay, complete meal ni Nashir. Sana magustuhan niya tong adobo na niluto ko. Saad ni Naomi bago niya nilagay sa bag yung pagkain ni Nashir. Habang nagliligpit siya, ay bigla siyang nakarinig ng mga tao sa sala. Kaagad siyang nagtungo doon at kabigla nang may makita siyang mag-asawa. Nagulat si Naomi nang makita ang 2 taong nakatayo sa may sala. Isang babae na may suot na mamahaling dress at isang lalaking may suot na simpleng long sleeves ngunit halatang mayaman sa forma at kilos nito. Agad niyang napansin na magkahawig sila ni Nashir sa mata at panga. Magandang tanghali po. Magalang na bati ni Naomi, bahagyang kinakabahan dahil hindi niya kilala ang mga taong iyon.
Ngumiti ang babae at lumapit sa kanya. Ikaw siguro si Naomi, ang asawa ng anak namin? Tuwang-tuwang saad ng ginang bago siya mahigpit na niyakap. Nabigla si Naomi sa narinig niya. Magulang pala nila Sheer ang mga to. Mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba at excitement na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Magpapakilala na ba ako o tatawagin ko sina Sheer? Tanong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapagsalita, ay lumapit din ang lalaki at nginitian siya. Totoo pala. Anak ko nga talaga ang nag-asawa. Akala namin, niloloko lang kami nung sinabi niyang may asawa na siya. Alam mo bang, halos 1 taon namin pinipilit siyang magpakasal. Pero wala ni isa sa mga babaeng pinapakilala namin ang nagustuhan niya. Natatawang pagkukwento ni Nathan habang si Naomi ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ngumiti si Naomi ng pilit bago awkward na tumawa. Opo, ako nga po si Naomi. Pagpapakilala niya bago siya yumuko at nagmano. Ang bait at magalang pa. Ani ng ginang na si Mrs. Veralmino. Tama talaga ang anak ko sa pagpili sa'yo. Masayang aniya na nagpangiti naman sa dalaga. Aba, tama ka mahal ko. Pero hindi pa rin ako makapaniwalang may asawa na si Sheer. Aba, ay napakapihikan ng lalaking yun. Totoo. Alam mo ba, iha? Ayaw na ayaw niya nang hinahawakan siya ng ibang babae. Kahit saan siya magpunta, ay may dala siyang alkohol. Saad naman ni Nadia dahilan para mag-flashback kay Naomi yung pangyayaring kaninang umaga. Habang nagluluto ng breakfast si Naomi, ay may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Sheer? Gulat na tanong nito. Ang aga mo namang umalis sa kwarto ko. Aniya, bago niya binaon ang ulo niya sa leeg ng dalaga. Nakikiliti ako na, Sheer. Saka syempre, magluluto ako ng kakainin mo. Di ba nga ganun ang mga ginagawa ng mga babae sa asawa nila? Pinapagluto. Ikaw ba, bakit ang aga mo? Mamaya pang 6 a.m. dapat ang gising mo, di ba? Nagising ako nang wala ng asawa ko eh. Saka gusto kong magpalambing. Aniya, dahilan para mamula ng bahagya si Naomi. Ano bang sinasabi mo na, Sheer? Parang in-game sa mga pagpapanggap natin ah. Pero kahit hindi ko aminin, nag-e-enjoy ako kapag ganito kami. Namumulang aniya sa sarili habang patuloy siya sa pagluluto. Allergic pala sa babae si Sheer? Parang hindi naman sa akin. Aniya sa sarili. Bago pa makasagot si Naomi, ay pumasok sa sala si Caleb. Naomi, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Pinapunta ako rito ni Kazi para sunduin ka dahil dadalhan mo raw siya ng pagkain. Tita, nandito rin po pala kayo? Gulat na saad ni Caleb nang makita niya ang mga magulang ni Sheer. Oo, umuwi kami from London para ikumpirma kung totoo nga bang kasal na si Sheer. Ang lakas talaga ng tama niya dahil nagpakasal siya nang hindi namin alam. Nung mga time po kasi na yun ay ayaw pang ipaalam ni Sheer. Baka kung ano po kasi ang kumalat sa media eh. Pero tita, akin po munang i-excuse si Naomi dahil nagugutom na ang inyong anak. Pagpapaalam ni Caleb at pumayag naman ang mga magulang ng binata. So, kailan nyo kami balak bigyan ng apo? Tanong ni Nathan sa anak niya, dahilan para mabulunan si Naomi. Dad, what kind of question is that? Nakakabigla ka naman. Here wife, minom ka ng tubig. Aniya, bago niya inabutan ng baso si Naomi at uminom naman ito. Well, kasal naman kayo, di ba? Bakit hindi pa kayo nag-aanak? I think it's time na para bumuo kayo ng pamilya. Saad ni Nadia, dahilan para mapabuntong hininga si Sheer. Ma'am, kapag nagkaanak na kami, may kahati na ako sa atensyon kay Naomi. Saka, we want to enjoy our time together muna bago kami magkaroon ng anak. Katwiran naman ng binata. Oo nga po, tita. Saka po busy pa po si Sheer sa trabaho niya bilang senador eh. Baka hindi ko rin po siya matulungan sa mga kailangan niya kapag nagkabibi agad kami. Aniya, sabay tawa ni Naomi. Pilit man pero sinusubukan niyang gawing magaan ang usapan. Ngunit imbes na babawasan, lalong natuwa ang mga magulang ni Sheer. Hay nako, ganyan din kami dati ng papa mo. Akala namin
gusto pa naming mag-enjoy sa isa't isa bago magkaanak. Pero nung dumating sina Sheer, mas lalo kaming naging close. Pagkukwento ni Nadia. Tama si ma'am mo. Kaya kung ako sa inyo, huwag yun ang patagalin. Aba, gusto ko na makakita ng apo bago pa ako tuluyang mag-retire sa trabaho. Nagkatinginan sila Naomi at Nasheer. Parehong hindi alam kung paano tatapusin ang usapan. Kaya tumikhim na lang si Nasheer at ngumiti. Well, think about it, Dad. Don't worry, kapag may good news kami, kayo ang unang makakaalam. Aniya, para lang tumigil ang pamimilit ng mga magulang niya. Napangiti si Nathan, sabay sabing, Ayan! Yan ang gusto kong marinig. napabuntong hininga na lang sila parehas nang makapasok na sila sa kwarto ng binata. I can't believe na mag-i-stay sila rito for 3 weeks. Pagrereklamo ni Nasheer. 3 weeks kaming dapat maging mag-asawa talaga ang trato sa isa't isa. Pero bakit nga ba kami kinakabahan? Parang mag-asawa na talaga ang turing namin sa isa't isa. Tanong niya sa sarili nang magsalita si Nasheer. Hindi tayo makakapaglambigan ng maayos dahil sigurado ako makikiusyoso sila. Oys, Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Inang pinoproblema niya, akala ko dahil kailangan namin magpanggap. Aniya sa sarili bago siya umupo sa kama. Kamusta ang trabaho? Pag-iiba ng dalaga ng usapan, lumapit naman sa kanya ang binata bago ito tumingin sa kanya. eto, nakakapagod. May mga bagay pa rin na kailangang ayusin. Akala ko noon, mabilis kong magagawa ng mga solusyon ng mga problema ng mga kababayan natin. Pero hindi pala. May mga tao pa rin palang korap talaga at sarili lang nilang iniisip nila. Aniya, bago siya humiga at umunan sa hita ng dalaga, nagulat si Naomi sa ginawa ni Nasheer. Napatingin siya rito at bago pa siya makapagsalita ay napansin niyang nakapikit na ito. Tila ba gustong sandaling makalimutan ang bigat ng mundo. Hoy, Senator Villalmino, baka masanay ka ng ganyan ha? Natatawang saan niya pero hindi niya pinaalis ang binata sa pagkakahiga nito. Just let me stay like this for a while. Mahinang saad nito habang nakapikit pa rin. Ang dami kong iniisip na Naomi. Pero kapag ganito, parang tahimik lahat. Tahimik kasi siguro hindi ka nagagalit o kaya hindi mo ako kinukulit. Hindi naman kita laging kinukulit ah. Talaga lang ha, parang nakakalimutan mong halos araw-araw mo kong ginugulat sa kusina. Aniya, habang marahang hinihimas ang buhok ni Nasheer. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon, pero natural lang ang kilos niya na para bang matagal niya nang ginagawa to. Ilang segundo silang natahimik, nakatingin si Naomi sa binata. Sa mukha nitong pagod pero kalmado, sa mga matang nakapikit na tila ba'y nag-i-imagine. Ganito ba ang pakiramdam ng tunay na asawa? Yung may taong laging bumabalik sa'yo kapag pagod na siya sa mundo. Tanong niya sa sarili. Hindi niya namalayang napangiti siya habang pinagmamasdan to. Bakit ka nakangiti? Biglang tanong ng binata. Wala naman. Mabilis niyang sagot pero namula siya. Naaliw lang ako sa itsura mong parang bata. Pang-aasar niya dahilan para samaan siya ng tingin ng binata. Bata, Dumilat to at ngumiti. so cute pala ako sa paningin mo. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Asyomero ka! Natatawang sagot ni Naomi, sabay turo sa noon nito. Matulog ka na nga lang dyan bago pa ako mainis. Ngumiti lang si Nasheer bago pumikit ulit. Thank you, Naomi. Ha? Para saan? Sa lahat. Sa pag-aalaga sa akin. Sa pagiging totoo, kahit minsan di ko kayang maging ganun. Aniya, bago siya tumayo at niyakap niya si Naomi. Napahinto si Naomi. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Gusto niyang magbiro, pero ang tono ni Nasheer ay sobrang seryoso. Pero maiba ko. Bakit nga ba nagustuhan mong maging politician? Kasi base sa nalaman ko ay tagapagmana ka pala ng iba't ibang mga kumpanya ng pamilya Villalmino. Hindi ko alam kung alam mo to. Pero, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit namulat ako sa tunay na nangyayari sa bansa natin. Aniya, dahilan para magtaka si Naomi. It's been few years, pero kasama ka sa rally noon.
about sa flood control at corruption. Ikaw yung babaeng naka-face mask na nagsalita, di ba? Tanong ni Sheer sa dalaga. Nakita mo ko noon? Gulat na saad ni Naomi, habang hindi pa rin siya makapaniwala. Oo, Naomi. Simpleng araw lang yun. Pero nung narinig ko lahat ng mga sinabi mo, nabuhayan ako. Narealize ko na tama ka at unfair ang ginagawa ng mga korap na tao. Nagbigay ka ng malaking impact sa buhay ko. Pagkukwento ni Sheer, bago siya seryosong nakipagtitigan sa dalaga. Pinapahanap kita noon, pero hindi na kita nakita. Yun pala, nasa bar ka nang yun, nagtatrabaho. I'm glad that I met you. Masayang saad ng binata. Napatitig si Naomi kay Sheer, tila hindi makapaniwala sa mga narinig. Ako? Ako talaga yung dahilan kung bakit ka pumasok sa politika? Mahina niyang sabi, halos pabulong dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Tumango si Sheer habang seryoso ang mga mata. Yes, you. Ikaw yung dahilan kung bakit nagsimula akong magtanong sa sarili ko, kung bakit nandito lang ako, kung bakit pinipikit ko lang ang mga mata ko sa mga maling gawain ng mga korap na tao. Gayong, kaya kong gumawa ng paraan para makatulong sa mga taong pinagkaitan ng magandang buhay. Hindi alam ni Naomi kung ano ang mararamdaman. Masaya siya, pero parang may bigat sa dibdib niya. Hindi niya alam na ang isang simpleng araw sa rally, isang sigaw ng hinaing niya ay magiging dahilan para baguhin ng isang tao ang landas ng buhay nito. Hindi ko alam na napakinggan mo yon. Akala ko noon wala namang nakikinig sa mga katulad kong ordinaryong mamamayan lang. Mahina niyang saad, halos mapaluha na sa sobrang saya dahil hindi pala napunta sa wala lang ang pagsama niya sa rally noon. Lumapit si Sheer at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Humiga sila parehas sa kama habang taimtim silang nag-uusap. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang boses mo, Naomi. Sa gitna ng ingay, ikaw yung narinig ko. Sincere, matapang, totoo. At mula nun, sabi ko sa sarili ko, kung magkakaroon ako ng kapangyarihan, gagamitin ko yun sa tama. Hindi ako magiging katulad ng iba na korap at nagnanakaw sa mga taong bayan. Ako yung politician na makikilala dahil sa pagiging matulungin, hindi sa pagiging korap. Aniya, nagbigay ngiti sa labi ng dalaga. Tahimik si Naomi, pero ramdam ni Sheer. Nagulong-gulo siya. Marahan niyang hinaplos ang kamay nito. Hindi ko alam kung tadhana nga ba itong nangyari sa atin. Pero siguro nga, ikaw talaga yung dahilan kung bakit ako nagbago. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Sheer. Feeling ko kasi naging pabigat yung nasabi ko. Huwag mong isipin na pabigat yun. It's actually the opposite. You made me realize what it means to care for others. You inspired me to be better. Pagpapagaan naman ng binata sa nararamdaman ng dalaga. Ngumiti si Naomi, isang ngiting puno ng halong tuwa at pagkagulat. Hindi ko akalain na may taong maapektuhan ko ng ganito. Minsan nga iniisip ko, kung may halaga ba talaga yung sigaw namin noon? You have no idea, Naomi. You gave me direction. Aniya, bago niya hinalikan sa noo ang dalaga. Now, that I'm thinking of it, I'm so happy that I met you. Saad ng binata. Sandali silang natahimik. At nang muling tumingin sina Sheer sa dalaga, ay tulog na ito. Napangiti na lang siya bago niya hinaplos ang pisngi ni Naomi. Bago siya pumikit at natulog na rin. Dahil sa hindi pa rin nagkakaroon ng anak si Naomi at Sheer, ay hindi na nakapagpigil pa ang mga magulang ni Sheer. Sila na ang gumawa ng paraan para sa dalawa. May kakaibang gamot silang nilagay sa inumin ng dalaga at ni Sheer at gumana ito. Nag-init ang katawan nila at nauwi yun sa hindi inaasahang pangyayari. At ang nakakagulat pa doon ay ang natuklasan nila. 2 red lines? Saad ni Naomi habang hindi siya makapaniwalang nakatingin sa pregnancy test na hawak niya. Halos 3 araw na siyang nakaramdam ng mga sintomas ng pagbubuntis. Kaya naman, ina-advisean siya ng isa sa mga maid na gumamit ng pregnancy test. Nanlaki ang mga mata ni Naomi habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa.
Hindi, hindi to totoo. Mahina niyang saad habang nanginginig ang kamay na may hawak ng pregnancy test. Mabilis niyang pinikit ang mga mata, umaasang baka guni-guni lang niya ang 2 linya, pero hindi. Nandoon pa rin, malinaw at kitang-kita ang 2 pulang linya. Oh my God! Halos pabulong niyang sabi bago siya napaupo sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang pregnancy test. Paano ko to sasabihin kay Nashir? Wala to sa kontrata namin. Nagpapanggap lang kami. Naku, baka magalit siya sa akin. Naomi? Pagtawag ni Nashir sa kanya, dahilan para mapako siya sa kinatatayuan niya. Mabilis niyang tinago ang pregnancy test. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Nashir na mukhang kagigising lang mula sa mahabang tulog. Ang aga mong nagising ah. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Nashir sa dalaga. Ha? Wala naman! Halos pasigaw niyang sagot, sabay pilit ng umiti. Naglilinis lang ako ng kwarto. Nauutal na saad ni Naomi bago siya umiwas ng tingin. Napataas ang kilay ni Nashir. Kwarto? Parang kanina lang yata. Narinig ko yung banyo. Hindi na natapos ni Nashir ang sasabihin niya nang magsalita si Naomi. Sige na, bumalik ka na sa tulog mo. Mabilis niyang putol habang tinatago sa likod ng katawan ang pregnancy test kit. Ako nang bahala rito. Dahil sa kinikilos ng dalaga ay nanghinala si Nashir. Pilit siyang pinapaalis ng dalaga doon. Pero mabilis si Nashir. Nilapitan niya ito at hinawakan ng balikat. Naomi, ano yung tinatago mo? Tanong niya habang pilit na inaabot ang tinatago ni Naomi. Wala nga! Pilit niyang sagot habang umaatras. Naomi, Seryosong saad ni Nashir kasabay ng marahang pag-abot ng kamay niya sa likod ng dalaga. Mabilis niyang kinuha ang bagay na tinatago nito at doon siya napatigil. Tahimik ang buong kwarto. Pareho silang walang imik habang nakatitig sa maliit na pregnancy test. 2 linya. Naomi, Halos pabulong niyang saad, parang hindi makapaniwala. buntis ka? Hindi makasagot ang dalaga. Sa halip, marahang tumango habang napayuko. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Isang beses lang yung nangyari sa atin, pero mukhang buntis nga ako. Tahimik si Nashir sa loob ng ilang segundo na para bang napako siya sa kinatatayuan niya habang pinagmamasdan si Naomi. Hanggang sa unti-unti ay ngumiti siya, isang ngiting puno ng halong gulat, tuwa at hindi makapaniwalang saya. Lumapit siya kay Naomi, hinawakan ng magkabilang pisngi nito at dahan-dahang nagsalita. We're having a baby? Nashir, huwag ka munang masyadong mag-assume, baka false positive lang. Hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ako handa at wala to sa usapan natin. Ano nang gagawin ko? Medyo nagpapanik attack na saad ni Naomi, pero kaagad naman siyang pinakalma ng binata. Alam kong hindi ka pa ready at wala yan sa kontrata natin, Naomi. But please, keep the baby. Gusto kong makilala ang magiging anak nating dalawa. I will give you 10 million. Just keep the baby. Pakiusap ni Nashir sa dalaga. Pero natatakot ako. Paano kung mahirapan akong manganak? Paano kung hindi ko kayanin ang pagbubuntis? Natatakot na tanong ni Naomi sa binata. Hey! Mahinahong saad ni Nashir. Bago niya dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Naomi. Ramdam niyang panginginig nito, pati na rin ang mabilis na tibok ng puso. Kalma lang, okay? Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Pagpapagaan niya ng loob ni Naomi. Nangingilid ang luha ni Naomi. Hindi niya alam kung saan niya ilalabas ang takot na bigla niyang naramdaman. Hindi kasi ako handa na share. Wala akong idea kung paano maging ina. Saka hindi ko alam ang sasabihin nila mama. Bago pa siya tuluyang malunod sa emosyon, niyakap siya ni Nashir ng mahigpit. You don't have to know everything right now. We'll learn together, Naomi. We'll do this together. Sasamahan kita sa journey ng pagbubuntis mo. Palagi ako nasa tabi mo at hindi kita iiwan. Napasinghot si Naomi, hindi pa rin makatingin sa binata. Pero hindi mo naman talaga ako asawa. Lahat to.
Kasinungalingan lang. Baka pagsisihan mo to pag nalaman ng mga tao. Aniya, dahilan para mapabuntong hininga ang binata. Naomi, Tinulak siya ni Nashir ng marahan para magtama ang kanilang mga mata. hindi ko kailanman pagsisisihan to. Hindi kita pagsisisihan. Ngumiti to, puno ng lambing. Hindi kita pipilitin kung hindi mo pa kaya. Pero gusto kong malaman mo na kahit ano pang maging desisyon mo, nandito ako. Hindi bilang senador, hindi bilang Veralmino, hindi bilang lalaking nandito para sa'yo. Para sa anak natin. Hindi alam ng dalaga, pero ang mga salitang iyon ay nagpagaan sa nararamdaman niya. Napaiyak rin siya at hindi niya alam kung dahil lang ba sa hormones yun o dahil sa katotohanang matagal na rin pala niyang nararamdaman ang ganito para kay Nashir. Kung gusto mo, magpa-check up tayo bukas. Siguraduhin natin kung totoo nga. At kung oo, ipapahinga kita. Hindi ka na magtatrabaho. Ako nang bahala sa lahat. Aniya, dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng dalaga. Ayoko ng 10 million mo, Nashir. Mahina, ngunit matatag na saad ng dalaga. Hindi ko ituturing na negosyo ang batang to. Kung mananatili siya sa tiyan ko, gusto ko rin. Ngumiti naman si Nashir at halatang humanga sa katatagan nito. That's my Naomi. Aniya, sabay haplos sa pisngi ng dalaga. Matapang pa rin kahit umiiyak. Natawa ng bahagya si Naomi, pero mabilis ding napalitan yon ng paghinga ng malalim. Paano kung malaman ng mga magulang mo? Tanong ng dalaga. Napangiti si Nashir, halatang may halong kaba, ngunit tuwa. Nakakalimutan mo na ba, Naomi? Sila ang pilit ng pilit sa atin na magkaroon ng anak, di ba? Sigurado akong matutuwa sila. Lalo na si Ma'am at baka magpa-party pa agad yun. Natatawang saad ni Nashir na nagpatawa rin sa dalaga. Sa labas ng pinto, parang sinadyang mangyari, ay narinig nila ang boses ni Nadia. Nathan, narinig mo ba yung sinabi niya? Magiging lola na ako! Tuwang-tuwang aniya ni Nadia sa asawa niya. Mabuti na lang ay hindi nila naabutan ng usapan ni Naomi at Nashir tungkol sa pagpapanggap nila. Kaya naman wala pa rin silang kaalam-alam tungkol doon. Nanlaki ang mga mata nila Naomi at Nashir. Sabay silang napatingin sa pinto na medyo bukas pala ng bahagya at doon nakasilip si Nadia. May hawak pang cellphone na tila nag-video. Congrats anak! Magiging tatay ka na! Sigaw ni Nathan mula sa hallway habang pumapalakpak pa. Mom! Dad! Halos sabay silang napasigaw ni Naomi at parehong namumula ang muka. Ano ba naman kayo anak? Hindi niyo agad sinabi. Ay Diyos ko, magkakaapo na ako! Masiglang saad ni Nadia, sabay yakap kay Naomi nang pumasok ito sa loob. Huwag kang matakot, iha. Lahat ng pangangailangan mo, ako ang bahala. Gusto mo pati OB mo, ako nang pipili. At syempre, doon sa trusted talaga. Tita, Mama Nadia, hindi pa po namin sigurado kung totoo po to. Halos pabulong na sagot ng dalaga habang nahihiya. Totoo yan! Kita mo yung ngiti ng anak ko! Confirm na agad yan! Aniya, na para bang sigurado na siyang buntis ang dalaga. Mas excited pa siya sa amin, oh. Natatawang sabi ni Nashir habang hinahagod ang buhok ni Naomi na halatang naguguluhan pa rin. Pero sa kabila ng lahat ng kaguluhan, hindi maitago ni Naomi ang ngiti niya. Oo, takot pa rin siya. Oo, hindi niya alam ang mangyayari. Pero habang nakikita niya si Nashir na masayang pinoprotektahan siya, ay pakiramdam niya, kaya niyang harapin ang lahat. At sa unang pagkakataon, habang pinagmamasdan niya si Nashir na nakangiti, ay naisip niyang, siguro nga, hindi aksidente ang lahat ng to. Siguro nga, kami talaga ang tinadhana. Nakangiting aniya sa sarili. Buong pagbubuntis ng dalaga ay alagang-alaga siya ng binata. Kahit na gabing-gabi ay lumalabas si Nashir, mabili lang ang pinaglilihian ng dalaga. Isang gabi ay umiiyak si Naomi nang makauwi si Nashir sa mansyon galing trabaho. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Ayos ka lang ba?
Nag-aalalang tanong ni na Sheer. Bago niya sinamaan ng tingin si Caleb. Kaz, grabe maglihi ang asawa mo. Aba, hindi ko alam kung saan ako hahanap ng ganun. Saad ni Caleb. Bakit? Ano bang pinaglilian mo? Tanong ni na Sheer sa dalaga bago niya pinunasan ng luha nito. Gusto ko ng spaghetti at chicken. Lumuluhang aniya. Oh, spaghetti at chicken lang naman pala. Anong mahirap doon, Caleb? Tanong niya sa pinsan niya. Pero gusto ko galing sa birthday yan. Ayoko nung nabibili lang kasi hindi masarap yun. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang binata. Alas 8 na ng gabi. Saan ako hahanap ng birthday yan para makahingi ng ganyan? Tanong ni na Sheer sa sarili niya. Hindi niya matiis ang dalaga. Nakasalukuyang pulang-pula na ang ilong kakaiyak. Si Caleb ay halos magkanda ubo-ubo na sa pagtawa habang pinipigilan ng sarili. Kaz, mukhang kailangan mo munang maghanap ng Facebook ng mga taong may birthday party ngayon. Baka may spaghetti na silang natira. Hindi to nakakatawa, Caleb ah. Seryosong saad ni na Sheer, sabay kuha ng susi ng kotse. Kung yan ang gusto niya, ibibigay ko yun sa kanya. Aniya, bago siya nagsuot ng jacket dahil medyo malamig sa labas. Saan ka pupunta? Tanong ng dalaga habang pinupunasan ng luha. Hahanapin ko yung spaghetti mo galing sa birthday yan. Promise, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakahanap ng may birthday ngayon. Aniya, may determinadong tono. Good luck, Kaz! Baka makiparty ka pa sa hindi mo kilala ha. Pangaasar ni Caleb sa pinsan niya. Hindi na lang niya pinansin at mabilis na lumabas ng bahay. Dinala niya ang kotse at naglibot sa paligid ng subdivision, umaasang may maririnig na tugtugan, sigawan ng bata o kahit anong senyales ng birthday party. Makakahanap pa ba ako ng birthday party ng ganitong oras? Gabi na eh. Usually ang mga birthday party tuwing hapon o kaya naman tanghali. Aniya sa sarili habang patuloy siya sa pagmamaneho. Ilang minuto pa lang siyang nag-ikot nang may mapansin siyang bahay na may mga lobo at tarpaulin na may nakasulat na Happy 7th Birthday Liam. Thanks God! Bulong niya sa sarili bago agad lumapit sa gate. Lumabas ang isang ginang na halatang pagod pero mabait ang muka. Nabigla naman ito nang makita niya si Nasir sa tapat ng bahay nila. Senator Nasir Viralmino? Ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang aniya. Yes po, ako nga. Pasensya na kung magiging storbo ako ah. Pero may kakaibang request lang po ako. Pwede po bang makahingi ng spaghetti at chicken? Kahit konti lang po. Pakiusap niya sa ginang. Nanlaki ang mga mata ng ginang pero agad ding natawa. Ah, kung spaghetti at chicken lang marami pa kami rito. Para saan po ba? Para po sa buntis kong asawa. Naglilihi kasi siya at gusto raw niya ng spaghetti at chicken na galing sa birthday party. Ay Diyos ko, ang cute naman maglihi ng iyong asawa. Sandali lang, Senator. Bibigyan ko kayo ng pinakamasarap na parte ng manok para sa inyong asawa. Ani nito, bago pumasok sa loob. Makalipas ang ilang minuto, bumalik to na may hawak na 2 lalagyan ng spaghetti, ilang piraso ng fried chicken, at isang baso ng ice gulaman. O ayan, para sa misis mo. Magpakabusog siya at sana masatisfy na ang paglilihi niya. Maraming salamat po talaga. Humiti siya at nagmano bago mabilis na bumalik ng sasakyan. Ramdam na ramdam ni Naomi ang pagmamahal ni Nasir kahit hindi niya ito sinasabi sa dalaga. Sa buong pagbubuntis rin ng dalaga na matagal niya nang minamahal ang binata. Tinatanggi niya lamang ito noong una dahil nakalagay sa kontrak nila na no string attached. Hanggang sa manganak ng dalaga ay nasa tabi niya si Nasir. Matapos manganak ng dalaga ay nagkaroon sila ng masinsinan na usapan sa kwarto ng dalaga sa ospital. Binring up ni Nasir ang about sa 10 million pero hindi yun tinanggap ni Naomi. Sinabi niya na sobrang saya niya dahil nagkaanak na sila. Dahil doon ay napaamin si Nasir ng nararamdaman niya sa dalaga at ganoon rin naman si Naomi. Ibig sabihin ba nito, tunay na kitang asawa? Tanong ni Nasir sa dalaga na kasalukuyan pa rin hindi makapaniwala dahil sa naging aminan nilang dalawa. Hindi pa siguro since peke lang naman yung kasal natin. Pero sobrang saya ko dahil minamahal mo rin pala ako. Kung ganun, para tuluyan na kitang maging asawa. Yung walang halong biro o pagpapanggap ay... Aniya, bago siya naglabas ng singsing
at lumuhod sa harapan ng dalaga. Will you marry me, Naomi? Tanong ng binata. Hindi na nagdalawang isip ang dalaga dahil mahal na mahal niya rin si Nashir. Oo, Nashir, papakasalan kita. Aniya, bago sila naghalikan. Iyan ang mga pangyayari sa buhay ni Naomi at Nashir. 4 na taon na ang nakalipas. Sobrang daming nangyari sa buhay nila. Si Naya naman ay gumaling na matapos ang treatment. Habang yung journalist naman ay nakulong sapagkat pinasok niya ang bahay ng binata nung nagbubuntis pa lang ang dalaga. Ngayon ay totoong kasal na si Naomi at Nashir at kasalukuyang nagbubuntis na si Naomi sa pangalawang anak nila. Ngayon ay kasalukuyang masaya na sila kasama ang pamilya nila. Hindi inaasahan at nakakabigla ang pagmamahala nila. Matatawag nga ba natin itong red string theory dahil sa kwento ng buhay nila? Ang tunay na tapang at kabutihan ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa sakripisyo para sa kapwa at prinsipyo. Minsan, isang simpleng pagkilos ng kabutihan ang nagiging inspirasyon para baguhin ang buhay ng iba at magdala ng positibong pagbabago sa lipunan. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Nashir at Naomi. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.